Magandang gabi, Oriental Mindoro. 28 sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Mayor Hubert Christopher Dolor nanumpa bilang bagong presidente ng League of Municipalities sa lalawigan. Mga kandidata sa Miss Philippines Earth bumisita sa Silangang Mindoro. 10th Regional Farm Family Forum idinaos sa lungsod. Sa detalye ng ating mga balita, sa halip na magbakasyon, piniling magtrabaho ng ilang mga kabataan sa ilalim ng programa ng DOLE, katuwang ang lokal na pamahalaan, ang Special Program for Employment of Students o SPES. Isa si J. Wilhelm Zeus Lord, kaibigan sa mga kabataang ito at ayon sa kanya, bilang estudyante, malaki ang naitutulong nito para sa kanya bilang paghahanda sa darating na pasukan. Sa mga magulang ko, nakakatulong na ako kasi mababawasan na yung pagbibigay nila ng pera sa akin para pambili ng mga uniform, sapatos, yung gamit sa school yun. Kung ang ginagamit yung mga sinesendo ko. Pag-ayos ng mga dokumento, pagtungo sa iba't ibang opisina upang magdala ng mga importanteng papeles at pagharap sa mga dumarating sa tanggapang pinapasukan. Ito anya ang kanilang karaniwang ginagawa sa pang-araw-araw. Gayun din nasasanay sila sa iba't ibang uri ng trabaho na maaari nilang magamit sa pagtatapos nila sa pag-aaral. Unahin po natin yung pag-aaral kaysa po sa pagtatrabaho kasi madalas po, mga kabataan po ngayon, makakita lang po ng konting pagkakakitaan, mas papasukin po nila yun kaysa sa mag-aaral. Kaya para saan po, mas unahin po natin yung pag-aaral natin kaysa sa trabaho. Sa uli, binahagi ni J. Wilhelm na ang pagiging SPES ay isang paghahanda hindi lamang sa pinansyal na pangangailangan para sa kanyang mga pag-aaral, kundi na rin sa pang-araw-araw niyang pamumuhay bilang isang kabataan. Dahil dito, nagkaroon anya siya ng mga bagong kaibigan at masaya sa pansamantalang trabaho ngayong bakasyon. Sa ibang balita, nitong linggo, ika-27 ng buwang kasalukuyan bilang bahagi ng pakikisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Divine Mercy Church. Nagdaos ng bloodletting activity ang Knights of Columbus Pope John Paul II Council 15386 na pinamumunuan ni Grand Knight Jesse Melo. 44 na katao ang nag-donate ng dugo, kung kaya't may kabuang 19,800 cc ang nakalap na dugo ng Oriental Mindoro Blood Council mula sa nasabing bloodletting activity. Ayon kay Grand Knight Jesse Melo, ito na ang ika-5 beses na nag-donate ng dugo ang kanilang council. Ika-2 beses sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang GK. Samantala, maliban sa naturang aktibidad, nagkaroon rin ng Takbuk 2014 ng council na naglalayong makatulong sa pagkalap ng pondo para naman sa publication ng Sunday School Book na proyekto ng Kura Paroko ng Divine Mercy Church na si Father Tom Prayla. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTV. Sa hangaring matiyak na lahat ng investigador, gayon din ng iba pang pulis ay maaaring maitalaga bilang investigador, ay dumaan sa pagsasanay na huhubog sa kanilang kaalaman at kakayanan sa pag-iimbestiga. Patuloy na umuusad ang pagsasagawa ng Criminal Investigation Course o CIC kung saan buwan ng Abril nang magsimula ang training ng 64 na PNCOS mula sa iba't ibang istasyon sa buong rehiyon ng Mimaropa na bumubuo sa CIC Class 242-2014.
Pinangangasiwaan ang pagsasanay ng Regional Investigation and Detective Management Division ng PRO Mimaropa na kasalukuyang pinamumunuan ni Police Superintendent Imelda Tolentino. Nakapaloob sa 4 na modules na kinabibilangan ng general subjects, laws or jurisprudence, investigative procedure at court practices ang mga paksa na tinalakay at tatalakayin pa hanggang sa pagtatapos ng klase sa 20 ng Abril. Kaugnay nito, araw ng Biyernes, 25 ng buwang kasalukuyan bilang bahagi ng subject na Media Management in Criminal Investigation na tinalakay ni Professor Frederick Constantino, Consultant for Investigation and Detective Development sa Camp Crame. Actual na ipinakita ng senaryo ang mga estudyante kung paano nila pamamahalaan ang mga mamamahayag sa iba't ibang sitwasyon mula sa pangyayari ng krimen, investigasyon, pagdaraos ng press conference at iba pa. Nagsilbing tagapagmasidang ilang mamamahayag sa lalawigan tulad ni Mr. Rayhan Dusay, Ms. Fede Leon, Ms. Jake Piray, Hernan Espiritu at Junard Acapulco na nagbigay ng kani-kanilang komento hinggil sa naging performance ng kapulisan. Layunin nito kung paano pamamahalaan ng tama ang mga mamamahayag kapag may investigasyon at kung paano sila makatutulong dito, partikular na sa pagtukoy ng pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect. Sa uli bilang pasasalamat sa paglaan ng panahon upang maging bahagi ng pagsasanay, pinagkalooban ng RIDMD ng sertipiko ang mga mamamahayag na dumalo sa aktibidad. Iba pang mga balita, makalipas lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, umaga ng ika-25 ng buwang kasalukuyan, formal na isinagawa ang turnover ceremony ng pamunuan ng Liga ng mga Munisipalidad sa Silangang Mindoro, kung saan naupo bilang bagong Pangulo ng naturang samahan si Puerto Galera Mayor Hubert Christopher Dolor, kapalit ni Bansud Municipal Mayor Ronaldo Morada. Sinaksihan ng mga kapwa punong bayan ang panunumpa sa tungkulin ni Mayor Dolor sa harap ni Municipal Circuit Trial Court Judge Honorable Edgardo Padilla. Kalinsabay ang pagbibigay ng LMP Gavel, banner at lipat tanglaw. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Dolor na bilang Pangulo, prioridad niyang maging aktibong kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Ngayon po, ang aming po magiging role, ay magkaroon po kami ng active participation in terms of developmental planning, lalo din sa ating provincial government and sa lahat ng mga line agencies of the national government. Ngayong mahusay na at maganda na ang aming liga, naayos na namin yung ilang mga dapat namin ayusin. Ang liga po ng samahan ng mga mayors sa ating pong lalawigan ay magiging aktibong kabahagi po ng ating provincial government at ng ating pong dalawang kinatawa ng distrito sa 1st District at saka sa 2nd District. Andiyan po ang liga ng mga mayors para po sumuporta sa ating pong provincial governor, sa ating pong mga kinatawa ng mga distrito. Senyales din anya ito ng matibay na samahan ng mga alkalde sa lalawigan
tungo sa pagtataguyod ng mga programang higit na makatutulong sa mga mamamayan at asahan anya ang pagpapatuloy ng magandang samahan ng mga kasapi ng liga. Definitely po, sapagkat alam naman po natin, ito po ay responsibilidad na tinanggap po natin. Sabi nga po nila, if you want to succeed, we have to take responsibilities. At ito po isang magandang senyales na ang bayan po ng Puerto Galera, ang kanila pong punong bayan ay pinagtitiwalaan po hindi lamang ngayon ng bayan ng Puerto Galera, manapay ng lahat po ng mga mayor sa Silangang Mindoro. Kaya makakaasa po at umaasa po kami sa bayan po ng Puerto Galera na hindi pa po magiging maganda po ang ating bayan at ang lahat ng industriya po sa lalawigan ng Silangang Mindoro ay magiging maayos na kabahagi po ang lahat ng mga mayor sa bawat munisipalidad. Samantala, sa tulong ng mga punong bayan, pagtutuunan rin ni Mayor Dolor ang pagtataguyod ng agritourism sa bawat bayan upang